Dear IFM, kahit na mahal mo pa siya, kung pakiramdam mo, parang may mali na, huwag ka nang magpakatanga pa sa kanya. Ako nga pala si Jano, 29 years old, nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati, at lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Hindi ko pinapalagpas ang mga magagandang kwento sa programang ito at gusto ko lang mapakinggan ang mga magagandang boses ng mga voice talents na nagbibigay buhay sa mga kwentong ito. Madalas din akong makarelate sa karanasan na ibinabahagi ng mga letter senders at laging may mga aral na matututunan. Sa pagkakataong ito, ako naman ang nagpadala ng sarili kong kwento. Noong una, mas gusto ko sanang sarilihin na lamang ito dahil pribado akong tao pagdating sa ganitong mga bagay. Pero naisip ko, maaaring may ibang mga taong nararanasan din ang ganitong sitwasyong pinagdaanan ko. At baka sakali, makatulong din ito sa kanila kapag napakinggan na nila ang aking kwento. Ano, Jano? Masarap ba yung food dito sa kinainan natin? Okay naman. Masarap yung mga pagkain nila. Paano mo nalaman na may ganito palang restaurant? Si Kate yung nagsuggest sa akin yan. Alam mo naman yun, mahilig sa pagkain. Pareho lang naman kayo ng kaibigan mo. Adi, matakaw ka rin eh. Uy, hindi ah. Ikaw talaga. Naghanap na nga ako ng magandang makakainan tapos kaganyanin mo lang ako. Anong hindi? Ang dami mo ang nakain eh. Konting ingat lang at baka masira yung figure mo ha. Uy, wag kang ganyan. Niingatan ko nga yan eh. Ayoko kaya lumaki yung tiyan ko no. Ano ka ba? Binibiro ka lang. Ikaw naman oh. Masyado kong seryoso eh. Ikaw kasi eh. Ang gusto ko pa naman, sexy ako pagdating ng kasal ko. Ikaw talaga? Nasingit mo pa talaga yan sa usapan natin? O bakit? Sana naman. Ang tagal-tagal ko nang hinihintay na maikasal tayo eh. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, Adi. Ang akin lang, huwag tayong masyadong magmadali. Bata pa naman tayo eh. Mag-enjoy na muna tayo. Mas maganda raw kasi kung maaga pa lang, magpakasal na. Para wala na maging problema. Naiintindihan ko yun. Kaya lang, ngayon pa lang ako sumasahod ng malaki. O diba? Mas maganda nga kung ngayon na tayo magpakasal eh. Habang malaki pa yung sinasahod mo. Hindi mo yata ako nagigets eh, Adi. Ngayon ko lang naranasang sumahod ng ganito kalaking halaga sa buong buhay ko. Gusto ko na munang ma-enjoy yung mga blessings na dumadating sa buhay ko habang single pa ako. Teka lang ha. Ano ulit yung sinabi mo? Single ka? Hoy, bakit nakakalimutan mong girlfriend mo ko ha? Masyado ka namang matampuhin. Syempre, ang ibig kong sabihin dun sa salitang single, wala pang asawa. Okay, fine. Yun lang pala. Lilinawin mo kasi. Akala ko kung ano na eh. Hindi ko naman, umiinit kasi agad yung ulo mo eh. Yun na nga, ang gusto ko sana, hayaan mo na muna akong ma-enjoy ko tong mga bagay na to kasi sigurado, kapag mag-asawa na tayo, hindi ko na magagawa yan para sa sarili ko. Ay, kung sa bagay, may point ka naman dyan. Pinag-uusapan na rin lang natin yung kasal. Okay lang ba kung may tatanungin din ako sa'yo? Nick, bakit biglang may tanong na ganyan sa akin? Gumaganti ka lang yata eh. Ay, hindi naman ako gumaganti. Meron lang akong gustong linawin sa relasyon natin. Okay. Sige, Gora, itanong mo na. Teka lang ha. Bakit? May problema ba tayong dalawa? Hindi naman talagang problema. Baka nga mababaw lang to. Tsaka hindi ko na dapat pinag-aaksaya ng panahon. Pero napapansin ko lang kasi sa tuwing alam mo na, lumalabas tayo. Ikaw yung nagpipresenta na magbayad. Pero alam mo yun, ako yung maglalabas ng pera. At hindi lang yun. Lagi pang hindi na ibabalik sa akin yung sukli ko.
Kung sakaling meron man. Jano, sa tagal ng relasyon natin, ngayon mo lang tinanong yan? So, issue ba para sa'yo yan? Hindi siya issue para sa akin, pero aaminin kong ilang beses ko nang napapansin. Wag mo sanang masamain ha. Pero gusto ko lang malaman. Bakit ba ganyan ang ginagawa mo pagdating sa sarili kong pera? Okay. Kaya tinatago ko yung sukli mo kasi iniipon ko. Para sa future natin. Huwag mo rin sanang masamain yung ginagawa ko. Girlfriend mo naman ako eh. Mapagkakatiwalaan mo ako. At least, sa akin napupunta yung pera mo, hindi sa ibang tao. Ano man akong magagawa kung hindi tanggapin na lang ang paliwanag sa akin ng girlfriend ko? Mahal na mahal ko na siya eh. Mas pipiliin kong pagkatiwalaan na lang siya kesa ang paghinalaan ko pa siya. May punto naman siya sa ginagawa niya pero ang akin lang, sana ipinapaliwanag muna niya sa akin ng mabuti. Maiintindihan ko naman siya at hindi ako magrereklamo sa kanya. Nararamdaman kong gusto niya lang talagang maikasal na kami at ito ang pinaghahandaan niya. Kaya lang, ngayong mas maganda na ang sinasahod ko, gusto kong ma-enjoy na muna talaga ang buhay ko. At habang kaya ko pa, bibilhin ko ang isang bagay na matagal ko nang gustong makuha. Di, may good news ako sa'yo. Ha? Good news? Tukol sa naman yung good news mo. Oy Jano baka gumastos ka na naman ng malaki dyan. Sasabihin ko pa nga lang, parang ayaw mo na. Kasi mangot na agad oh. Sayang pa naman yung ganda ng mga ngiti mo kapag ganyan ka. Sus, inutumo na naman ako. Pero agree maganda talaga yung smile ko no dahil sa toothpaste na ginagamit ko. Goodbye toothpick unique toothpaste everyday. Di ba? Kung gusto mong lagi ako nakangiti sa'yo, wag mong basta-basta ginagastos yung pera mo, okay? Oo ano naman kung gumastos ako ng malaki. Pera ko yun, Adi. Pabayaan mong ako yung mamroblema dun. Ay, ano na naman ba yung binili mo? Maganda ba yan, ha? Oy, hindi basta-basta tong binili ko, Adi. Matagal ko nang gustong makuha to eh. Taka, sandali. Huwag mong sabihin binili mo yung paborito mong sasakyan, ha? Grabe ka talaga, Adi. Wala na yata akong may tatago sa'yo. Alam na alam mo kung ano yung tumatakbo sa isip ko, ha? Ay, Jano naman eh. Imbis na mag-ipon ka para sa kasal natin kung saan mo ginagastos yung pera mo. Oo, teka lang. Hindi ka ba natutuwa para sa akin? Adi, matagal ko nang pinapangarap na makabili ng ganitong sasakyan. Alam ko, pero kahit na, Jano. Uunahin mo pa ba yung mababaw na pangarap mo kasi sa pangarap nating maikasal tayo? Pinapalaki mo na naman yung problema eh. Sa'yo na mismo lang galing, mababaw lang to. Pabayaan mo na muna ako na pagbigyan ko yung sarili ko. Ano pang magagawa ko? Nabili mo na yung sasakyan na yan. Sige na. Sa susunod, magsabi ka muna sa akin kung saan mo gagamitin yung pera mo. Hindi yung ganitong nabibigla na lang ako. Oh, sige na. Sorry na. Ngayon lang naman to eh. Pagkatapos nito, sige promise, magtitipid na ako para sa ating dalawa. Yun nga lang, may ire-request din pala ako sa'yo. Request? Pagkatapos mong pasakitin yung ulo ko nang dahil dyan sa sasakyan mong binili, tapos ngayon ang lakas sa loob mo mag-request sa akin? Sige Kaloka. na. Importante sa akin to eh, ha? Makinig ka na muna sa akin. Yun na nga, nabili ko na yung sasakyang gusto ko. Ang problema, hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sasakyan, tsaka wala namang kaming garahe. Stricto sa lugar namin. Ilang araw na akong hirap na maghanap ng mapaparadahan eh. Ay, nako. Tungkol pa rin pala sa sasakyan mo yung request mo. Oh, ano naman kinalaman ko dyan? Di naman oh. Uy, parang hindi mo alam kung ano yung ire-request ko sa'yo. Baka naman pwedeng dito ko muna i-park yung sasakyan ko. Malawak yung parking space nyo dyan eh. Sige na. Uy, pagbigyan mo na ako. Boyfriend mo naman ako eh. Pumapayag na raw si Papa. Pwede ka na raw mag-park dito sa amin.
Yes! Oh, sabi ko sa'yo walang kaso sa papa mo yan. Ayos! Solve na rin yung problema ko. Pero, magbabayad ka pa rin daw ng parking fee. Ano? Magbabayad pa ako? Di naman. Kausapin mo ulit yung papa mo. Parang ibang tao naman ako sa inyo kapag ganyan Aba, mabuti nga napakiusapan ko pa si Papa eh. Anong gusto mo? Magrereklamo ka sa bayad? O wala kang mapaparadahan? Mamili ka. Ay, nakakainis naman to. Sige na nga. Wala naman akong ibang pagpipilian Magkano raw yung bayad ko tuwing magpapark ako dyan? Ang sabi sa akin ni Papa, kayong dalawa na lang daw yung mag-uusap tungkol sa bagay na yan. Basta ako, may nirequest din ako kay Papa. O pati rin pala ikaw, may request din sa kanya. Okay lang ba sabihin mo sa akin kung ano yun? Oo naman, walang problema. Ang sabi ko kay Papa, yung perang ibabayad mo sa parking, dediretso sa akin. Ay nako, sinasabi ko na nga ba Basta talaga pagdating sa pera, ang galing mong dumiskarte O bakit? May problema ka ba ron? Ang gusto ko lang naman madagdagan pa yung perang iniipon ko para sa future natin. Totoo lang, may pakiramdam akong hindi talaga kinausap ni Adi ang papa niya. At siya na lang ang nagdesisyong bayaran ko yung pagparada ng sasakyan ko sa parking space nila. At okay lang naman sa akin yon. Ayoko nang magbigay pa ng dahilan para mag-away pa kaming dalawa. Mahal na mahal ko si Adi. At kung yan ang gusto niya, susunod ako at pagbibigyan ko siya. At halos araw-araw din na dyan ako nagpaparada at idediretso ko sa girlfriend ko ang bayad ko. Aaminin ko mahirap din para sa akin dahil nakakapagod din na magpaparada pa ako sa kanila at uuwi pa ako sa amin. Pero malaking tulong na rin kesa maghanap pa ako ng lugar kung saan ko ilalagay ang sasakyan ko. Mahal na mahal ko rin ang sasakyan kong yan at hindi ko hahayaan na mawala sa akin yan. O Kuya Mon, long time no see Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Oo nga, Jano Alam mo naman ang buhay natin, sobrang busy. Mayaman ka na ata kuya. Mukhang umasenso ka na sa buhay. Actually, sakto lang naman. Tama lang. Kumbaga, sapat na para mapasayo ko ang misis. Yan ang gusto ko sa'yo, Kuya Mon Sa'yo pala minana ni Adi yung pagiging madiskarte niya. Oo nga pala, Jano. Nabanggit mo na rin lang si Adi. Kailan ba kita magiging official na bayaw? Tagal niya namang pagpakasal Ayun ba? Matagal pa kuya. Hindi pa kasama sa plano namin yan Ay nako, si Adi kasi. Nagsusumbong na sa akin. Ayaw mo raw siyang pakasalan. Tagal na raw niyang naghihintay Si Adi talaga Kaya ka ba biglang nagpainom kuya? Para kumbinsin akong pakasalan na yung kapatid mo? Kasama na rin yon. Pero kung talagang hindi ka pa desidido, hindi naman kita mapipilit. Salamat kuya. Mabuti ka pa, naintindihan mo ako. Ay, darating din naman kami dyan. Pero may isa pang bagay na gusto kong pag-usapan natin Alam mo, sa totoo lang, ito talaga yung dahilan kung bakit gusto kong makaharap ka ngayon. Naku kuya, may nagawa ba akong mali? Kasi sa pananalita mo parang may atraso ako sa'yo Wala naman, Jano. Kaya lang tingin ko, kailangan ng masinsinang pag-uusap tungkol dito mamahalin ba yung sasakyan mo? Yung nakapark dyan? Oo Kuya Mon, mahal talaga yan. Kaya nga pinaghirapan ko talagang makaipon para mabili yan Ang ganun ba? Ang ganda ng sasakyan mo Kursunada ko. Parang ako yung nababagay na maging may-ari niyan Talaga ba kuya? Yun lang, pasensya ka na. Ako yung nakabili sa kanya Yan na nga yung gusto kong pag-usapan natin, Jano. Future bayaw naman kita Magkano yung bebenta sa akin yan? Ano yun Kuya Mon? Sorry, medyo naparami na yata yung... Malinaw naman yung sinabi ko, di ba? Magkano yung bebenta sa akin yung sasakyan mo? Magkano lang yung presyo? Kahit taasan mo pa, bibilin ko yan. Kuya Mon, sandali lang Sandali. Seryoso ka ba talaga? Gusto mo talagang bilhin yung sasakyan ko? Ano ba sa tingin mo, Jano? Siyempre naman! Kukulitin ba kita tungkol dyan kung hindi ako seryoso? Pero kuya,
bakit ba gusto mong bilhin yung sasakyan ko? Eh, sigurado ako mas marami pang sasakyan na mas maganda pa dyan. Hindi. Iba yung pakiramdam ng sasakyan na yan eh. Tsaka kung bibili pa ako sa iba, baka ma-hassle pa ako. Mas magandang bumili ako sa taong mapagkakatiwalaan ko, di ba? Ano kasi, Kuya Mon, wala talaga akong balak ibenta yung sasakyan ko eh. Jano, tagal na tayong magkakilala, di ba? Alam mo naman kung ano ang ugali ko. Alam mong, ayokong tinatanggihan ako. At baka magkagulo pa tayo. Ayoko rin naman ng gulo, Kuya Mon. Pero pinaghirapan kong mabili ang sasakyan na yan. Dugo at pawis din ang ipinuhunan ko para makuha yan. Pasensya ka na, Kuya. Kahit gaano pa kalaki yung perang ilalatag mo dyan, hindi ko ibebenta yung sasakyan ko sa kahit na sinong tao. Kahit na sa'yo. Yun na lang ulit kami nagkita ng kuya ni Adi. Pagkatapos, ngayon pa kami nagkasamaan ng loob. Pinalis niya ako nung gabing yon at ngayon lang niya ginawa sa akin yan. Okay naman sa akin si Kuya Mon, pero alam ko rin yung ugali niyang ayaw niyang tinatanggihan siya. Ayoko lang talagang magkaroon ng problema sa pamilya ng girlfriend ko. Kaya kahit na anong request sa akin noon ni Kuya Mon, pinagbibigyan ko. Pero hindi ko siya mapagbibigyan sa pagkakataong ito. Mahalaga sa akin ang sasakyan ko. May sentimental value para sa akin yan. Kaya kahit magkagulo pa kami, hindi ko ibebenta sa kanya ang sasakyan na minamahal ko. Pagkatapos ng huling usapan namin ni Kuya Mon sa bahay ni na Adi, aaminin kong kinakabahan ako. Desidido pa rin akong huwag ibenta sa kanya ang sasakyan ko, pero hindi pa rin maiaalis sa akin na mag-alala dahil hanggat maaari, ayoko talagang magkaroon ng problema sa pamilya ng girlfriend ko. Hindi na rin naman umuwi si Kuya Mon sa bahay ni na Adi. May sarili na siyang pamilya kaya nakahiwalay na siya sa kanila. Pero dahil sa nangyari, nahihiya na rin akong humarap sa mga magulang ni Adi. Kapag nagpaparada ako sa kanila, si Adi na lang ang kinakausap ko para makapagbayad ako sa pagparada ko. Nahihiya kasi ako at baka galit sa akin ang pamilya niya. Pero mukhang hindi naman ako dapat mag-alala. Baka nag-overthink lang ako. Wala naman yatang galit ang kuya ng girlfriend ko sa akin. Bakit napatawag ka? Love, may sasabihin lang sana ako sa'yo eh. Sorry biglaan lang to. Oh, huwag kang mag-sorry. Bakit? May problema ba? Ano bang nangyari? Wala naman. May request lang sana si Kuya Mon sa'yo. Talaga? Ang akala ko, galit sa akin yung kuya mo eh. Hindi Hindi galit sa'yo si Kuya. Bakit mo naman naisip ng galit siya sa'yo? Wala lang. Parang bad trip siya sa akin nung huling usapan namin eh. Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Kung galit siya sa'yo, bakit siya hihingi ng favor sa'yo, di ba? Kung sa bagay. Kaya lang kasi, hindi pa ako nakakahingi ng dispensa sa kanya eh. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yun. Ano? Pwede ko na bang sabihin yung i-request niya sa'yo? Sige na nga. Nakakahiya naman sa kuya mo. Tungkol ba saan yan? Si Kuya kasi, nawala sa isip niyang may pupuntahan pala siyang kasal sa probinsya. Yung malayong lugar yun. Nahihirapan na siya makabili ng ticket para makalibad dun. Uy, nako. Problema nga yan. Paano ko raw ba siya matutulungan? Pinapatanong niya kung okay lang bang hiramin na muna niya yung sasakyan mo. Adi naman oh. Yun nga yung hindi namin pinagkasunduan eh. Ano? Gusto mo makabawi kay Kuya Mon, di ba? Di ipahiram mo muna sa kanya yung sasakyan mo. Hindi pwede, Adi. Ginagamit ko sa pang-araw-araw kong biyahe yan eh. May sarili naman siyang sasakyan, di ba? Bakit hindi na lang yun yung gamitin niya? Ayaw niyang gamitin yung kanya eh. Hindi raw yun pang malayuan. Yung sa'yo, pwede. Saka bagong-bago pa. Baka masira yung sasakyan ko eh. Hanggang kailan ba niya gagamitin? 2 linggo lang naman. Pagkatapos daw ng kasal, magtatagal pa si Kuya Mon doon. Oh, ano? Umayag ka na. Wala ka ba tiwala kay Kuya?
Sa tingin mo ba hindi niya iingatan yung kotse mo? Kung mag-alala, isasoli naman niya sa'yo yun. Sa totoo lang, ayoko talagang ipahiram yung sasakyan ko kay Kuya Mon. Ayoko namang magdamot pero mahal ang bili ko sa sasakyang yan. At ayokong may mangyaring hindi maganda dyan. Isa pa, mahihirapan ako dahil nasanay na akong ginagamit yan habang bumabiyahe ako sa araw-araw. Ginagamit din ng buong pamilya ko ang sasakyan na yan. Pero naisip ko ring ayoko nang magkaroon pa ng issue sa pamilya ni Adi, kaya pinagbigyan ko na sila. Inisip ko na lang na pagkatapos ng 2 linggo, may susuli rin ang sasakyan na yan sa akin. Pero sa loob ng 2 linggong yon, hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Parang may pakiramdam akong may hindi magandang nangyayari sa sasakyan ko. Ayoko sanang maghinala pero lumagpas ang 2 linggo, hindi pa rin siya naisesoli sa akin. Ayoko namang magtanong pa kay Adi at baka magalit siya sa akin. Pero nagulat ako dahil may isang taong gustong kumausap sa akin at siya ang makakapagbigay linaw kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa sasakyan ko. Oh, Kate, bakit bigla-bigla naman to? Alam ba ni Adi na magkikita tayo dito? Siyempre hindi, Jano. Hindi ko ipinapaalam sa kanya na magkikita tayo. Kapag nalaman niya to, mapapagalitan ako. Teka lang, bakit ba tayo naglilihim sa kaibigan mo? Ano ba tong sasabihin mo sa akin? May problema ba kayong dalawa? Kayong dalawa ang may problema. Tsaka rin pala yung kuya niya. Tungkol sa kotse mo yung sasabihin ko sa'yo. Anong kinalaman ng sasakyan ko dito? Kinakabahan na ako dito Hindi mo ginagawa dati to. Sa pagkakakilala ko sa'yo, wala kang gagawin na ikakagalit ng kaibigan mo. Iba na yung sitwasyon ngayon, Jano. Hindi na talaga kaya ng konsensya ko. Hindi ka ba nag-aalala? Hanggang ngayon hindi pa rin sinusoli ni Kuya Mon mo yung sasakyan mo. Ay, syempre, nag-aalala ako. Hindi na nga ako mapakali. Tapos na yung 2 linggo Hanggang ngayon wala pa rin sa akin yung sasakyan ko. Hindi naman ako makapagtanong kay Adi dahil nahihiya ako. Jano, pero pasensya ka na sa sasabihin ko ngayon sa'yo ha. Huwag ka sana magugulat. Huwag ka sana magagalit rin. Pero mukhang hindi na ibabalik sa'yo yung sasakyan mo. Inuutakan ka ng pamilya ng girlfriend mo. Ha? Kanina pa ako naguguluhan sa'yo, Kate. Kung ano-anong pinagsasabi mo Dinagdagan mo lang yung iniisip ko. Lalo akong napapraning sa sasakyan ko. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Huwag ka magalit sa akin, Jano. Sa tingin mo ba ganun kadali lang sa akin yung gawin to? Masisira ang pagkakaibigan namin ni Adi nang dahil lang dito. Pero dahil may konsensya ako, sasabihin ko sa'yo yung totoo. Binenta ni Adi sa kuya niya yung sasakyan mo. Kate, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo nga. Ano bang nakain at kung ano-anong kalokohan yung lumalabas sa bibig mo? Kung pinagtitripan mo lang ako, itigil mo na dahil hindi ako natutuwa. Sana nga prank lang to, Jano. Pero hindi Hindi rin ako makapaniwalang magagawa nila sa'yo to. Pero yun talaga yung nangyari, Jano. Pinaglalaruan ka lang nila. Paano? Bakit naman gagawin sa akin? Kate, sorry. Pero hindi ko matatanggap yung sinasabi mo sa akin ngayon. Alam ko, naiintindihan kita, Jano. Kung ako rin yung nasa posisyon mo, hindi rin ako maniniwala. Pero kidlatan man ako dito, sinusumpa ko sa'yo, nagsasabi ako ng totoo. Patunayan mo sa akin na totoo yung sinasabi mo. Ano yung pruweba mo? Ganto. Pinakialaman ko kasi ng isang araw yung cellphone ni Adi. Nakita ko yung usapan nila ni Kuya Mon. Pati yung pag-transfer ni Kuya Mon ng bayad sa account ni Adi. Meron akong screenshot ng mga yan. Ito ipapakita ko sa'yo Sandali. Sakyan. Anak ng mga hayop. Mga hayop. Bakit nagawa nila sa akin to? Jano, matagal na akong hindi nagsasalita. Pero hindi mo ba napapansin? Kahit dati pa, inuutakan ka na ni Adi pagdating sa pera. Masakit man para sa'yo dahil mahal mo siya, pero yun yung totoo. Pero hindi ko pa rin maintindihan Sandali. Sa akin nakapangalan yung sasakyan.
Merong tamang proseso para dyan. Hindi nila basta-basta magagawa yan. Naiintindihan kong hindi mo matanggap yung ginawa nilang magkapatid sa'yo. Pero alam mo rin yung tunay na pagkatao nila. Kahit sa hindi tamang paraan, gagawin pa rin nilang lahat eh. Makuha lang nilang magkapatid kung ano yung gusto nila. Hindi man ako makapaniwala sa mga sinabi ng kaibigan ni Adi sa akin, pero unti-unting nagiging malinaw na rin ang lahat sa akin. Ang buong akala ko, kaya ako kinukuhanan ng pera ni Adi ay para sa pagpapakasal namin at sa magiging future naming dalawa. Kahit sa tingin ko ay parang may mali, iniiwasan ko pa rin paghinalaan siya dahil mahal na mahal ko siya. Pero napakahirap tanggapin na ito pala talaga ang pagkatao nilang magkapatid. Nagulat ako dahil parang galawang sindikato na ang ginawa nila sa akin at sa sasakyan ko. Mga walang konsensya lang ang gagawa nito sa ibang mga tao. At sa lahat-lahat ng bibiktimahin nila, bakit ako pa? Pero kailangan ko munang makasiguro. Mas magiging malinaw sa akin ito kapag nakausap ko na ang girlfriend ko. Ano bang problema mo? Bigla-bila ka nalang susugo dito tapos mainit pa yung ulo mo. Nandyan ba yung mga magulang mo? Yung kuya mo? Wala sila dito. Si kuya syempre nandun siya sa probinsya. Ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw ang gustong tanungin yan. Kung ano bang nangyayari sa ugali mo at ng kapatid mo. Ano? Hindi kita maintindihan, Jano ah. Hindi ko alam yung sinasabi mo. Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Ha? Sigurado ka dyan? O sige, tapos na ang 2 linggo. Nasaan na ngayon yung sasakyan ko? Ewan ko. Nakay Kuya Mon pa yung sasakyan mo, di ba? Bakit ako yung tinatanong mo? Hindi naman ako yung humiram sa'yo ah. Pero ikaw yung kumausap sa akin para mahiram ng kuya mo yung sasakyan ko. Kaya pareho kayong sisisihin ko. Hoy, Jano ah. Girlfriend mo ko. Pwede ba magdahan-dahan ka naman sa pananalita dyan? Okay ka lang ba? Ano? Nagkakaganyan ka nang dahil lang sa sasakyan? Hindi yun simpleng sasakyan lang para sa akin eh, Adi. Pinagpaguran kong mabili yun para sa akin at para sa pamilya ko. Pagkatapos gagawin niyo sa akin to? Hindi ko nga alam kung ano yung sinasabi mo. Ang tindi mo talaga, Adi. Hanggang ngayon nagmamaang-maangan ka pa? Totoo ba yung nakarating sa akin? Ha? Na ibinenta mo sa kuya mo yung sasakyan ko? Ano? Jano, anong kalokohan yan? Hindi totoo yan ha. Hindi ko magagawa sa'yo yan. Ganon. Ganon. O sige. Paano kung ipakita ko sa'yo yung screenshot ng usapan nyo ni Kuya Mon? Ha? Pati yung pruweba na binayaran ka niya. Ganyan pa rin ba yung sasabihin mo? Teka, ano mo nakuha yan? Sino nagbigay sa'yo yan? Hindi na importante yun. Hindi na importante kung sino, Adi. Basta nandito na. Ang gusto kong gawin mo, sabihin mo sa akin yung totoo. Bakit mo ibinenta sa kuya mo yung sasakyan ko? Nagawa ko lang naman yun dahil pinilit ako ni kuya eh. Kilala mo naman siya, di ba? Kapag may gusto siya, gagawin niya lahat para makuha niya. Pwede ka namang tumanggi sa kuya mo eh. Pero hindi mo ginawa. Alam mo, mukha akong tangang naghihintay na isuli niya sa akin yung sasakyan ko. Yun pala wala na akong hinihintay. Hindi mo man lang sinasabi sa akin. Hindi ko nga talaga sinasabi sa'yo dahil alam kong hindi ka naman papayag. Pero mas mabuti na yung ganito. Malaki yung ibinayad ni Kuya Mon para sa sasakyan na yan. Para sa atin din naman yan ah. Para sa future natin. Adi, ayan ka na naman eh. Kapag inuutakan mo ko sa pera, laging yan yung sinasabi mo. Hindi totoo yan. Gusto ko lang naman talaga matuloy yung kasal natin eh. Huwag mo namang isipin yung sasakyan mo. Yung tungkol na lang sana sa kasal natin yung asikasuhin mo. Sa tingin mo ba? Pagkatapos ng ginawa niyo sa akin ng kuya mo, may gana pa akong magpakasal sa'yo. Ano? Diyan na naman. Huwag ka naman magsalita ng ganyan oh. Alam kong hindi ako naging totoo sa'yo. Jano. Pero ngayon lang naman to eh. Kung talagang mahal mo ko, papatawarin mo. Ano ngayon lang? Adi, matagal mo na akong niloloko. Ngayon lang ako nagising sa katotohanan kung ano talaga yung ginagawa mo sa akin. Ngayon lang. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon.
gumawa ka ng paraan para mabawi mo sa kuya mo yung sasakyan ko. Kapag hindi mo nagawa yan, guguluhin ko ang buhay nyo! Seryoso talaga ako sa sinabi ko kay Adi. Kung hindi niya magagawang isauli sa akin ang sasakyan ko, manggugulo talaga ako. Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya, pero naibalik din naman ang sasakyan sa akin. Yun nga lang, ang kapalit naman ay ang paghihiwalay namin ni Adi. Hindi ko na talaga siya mapagkakatiwalaan, lalong-lalo na ang kuya niya. May mga kakilala akong nagsasabi sa akin na dapat daw sana hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Ang dating daw kasi, parang mas pinili ko pa ang sasakyan ko kaysa intindihin ang girlfriend ko. Pero hindi pa yata nila nararanasan na lokohin ng isang taong binigyan mo ng buong pagmamahal at pagtitiwala mo. Hanggang dito na lang muna, at sa mga taong nakakaranas din ngayon ng sitwasyon ko, ang maipapayo ko lang, bumitaw na kayo sa relasyong yan at huwag niyong hahayaan na sinasamantala kayo ng taong mahal ninyo. Nagpapasalamat, Jano.